Good morning, I am John Marco A. Basco and I will present my critique about the movie. Ang pelikulang Manila sa Kuko ng Liwanag na sa direksyon ni Lido Broca noong 1975 ay isang adapsyon sa isang nobela na isinulat ni Eduardo M. Reyes noong 1967. Ang pelikula ay hindi isang simpleng pag-ibigan ni Julio at Ligaya, kundi isang malalim na komentaryo tungkol sa kahirapan, injustices o walang paki ng gobyerno sa mahihirap at bulok na sistema ng lipunan. Yan ang napakita kung ano talaga ang story, kalabasan ng story ng pelikula. Ang pagsimula sa pelikula ay nung si Ligaya ay inakit ng isang estrangherong babae na hindi niya kilala, na inakit siya ng maganda daw opportunity sa lungsod ng Maynila, at doon naakit din siya at dinala ng estrangherong babae si Ligaya papunta sa Maynila. At doon ang ating main character na si Julio, na hanapin niya ang kanyang kasintahan na si Ligaya sa Maynila, ay naghanap din siya ng opportunity na pamasukan bilang construction worker. At doon nakita niya kung ano talaga ang realidad ng Maynila. First impression niya ay maganda tong Manila dahil malaking lungsod, kapital ng Philippines at maraming malusog na ekonomiya. Ngunit nakita niya realidad ng tao na bulok ang sistema ng lipunan. Nakita niya na mga gobyerno ay walang paki sa mahihirap at lalo na ang kahirapan, mga amo na malulupit sa kanilang trabahan din. So punta tayo sa tema ng pelikula. Dito maraming tema pero 4 lang ang aking ibibigay. Una, ang eksploitasyon ng mga manggagawa. Dito nagpakita na yung mga amo ay mapagsamantala sila sa kanilang mga trabahante at mababa ang ginigay nilang sahod, at nagpakita dito na bulok talaga ang sistema ng lipunan at walang paki ang mga mayayaman sa mahihirap. Walang sistema, inustisya at kabulukan sa sistema ng lipunan. Pangalawa, ang inustisya at kahirapan. Sa whole pelikula nakita talaga ang kahirapan at inustisya. Sa una, yung exploitation ng mga gawa, nagpakita din doon na ang mga hihirap ay inaabuso ng mga mayayaman, ng mga masalantang amo. Ang whole tema talaga ng pelikula ay ang kahirapan. Kita dito na marami talagang naghihirap sa Maynila, sa lungsod ng Maynila, na akala ni Julio na magandang opportunity, pero nadamay siya at naging siyang mahirap. At nakita din niya na ang Maynila ay walang hustisya at walang pake sa tao o sa lipunan. Ang mga gobyerno ay walang pake sa lipunan. Kaya dito nakita ang injustices at poverty na makita sa mga lungsod ng Manila. Ang pangtatlo ay napakita sa simbolo ni Ligaya ang pag-abuso ng kababaihan. Diba sa pelikula ay inakit siya ng isang estrangherong babae na mamasukan na bilang isang employee or ganun sa Manila para magandang opportunity. Ngunit sa kasamaang palad ay naging prostitute siya at naging alipin, na nagpakita na gabi ang pag-abuso ng mga babae sa Maynila. At nagpakita din dito na ng mga kabaihan na walang kapangyarihan na iligtas ang kanilang sarili doon, at nagpakita na ang babae ay weak daw, at doon nakita talaga ang simbolo ng kabaihan na wala silang kapangyarihan sa pag-save sa kanilang sarili. Panghuli ay ang paghanap ng hustisya at pag-asa. Ito ay simbolo ni Julio na hanapin niya si Ligaya at meron pa siyang pag-asa na mahanap siya, at naghanap din siya ng katarungan sa injustices ng lipunan. Proceed tayo sa kritik ng pelikula. So una tayo sa negatibong aspeto ng pelikula. Una, ang pelikula ay mahaba ang daloy ng kwento. As a 21st century learner or Gen Z, yung pelikula ay boring talaga panoorin dahil ang gloomy pa ng pelikula at parang depressing. Parang wala talagang, walang positibong aspeto ang ma-experience ni Julio, dahil napakita dito na ang Manila ay bulok na lipunan. Walang positibong nakita na maganda ang Manila. Parang parang kinakalaban ang Manila. Parang, against sa Manila ang movie na to. Kaya na napakita na ang Manila parang impyerno doon sa kuan ni Julio, at si Julio ay parang walang pag-asa. Pero ganun, maganda naman talaga ang kwento, pero boring lang talaga kung panoorin mo ng masisi. Boring talaga ang movie dahil modern na tayo ngayon at parang hindi ko na type yung movie, at yun lang talaga ang makritik ko. At gloomy ang pelikula dahil
Parang wala talagang positibong aspeto ang pinapakita sa Manila. Next tayo ay sa mga backstory ng mga karakter, no? Una, ang backstory ni Ligaya. Inipakita sa pelikula na inakit siya ng isang estrangherong babae na maghanap ng magandang trabaho sa Maynila. At hindi pinapakita kung paano siya naging, naging kabit ng isang mayaman doon. Yun lang talaga ang nalituhan ko sa story. At walang pinakita na kung ano talaga ang kanyang mga kalagayan, ang kanyang at dito ipakita na inaapi na siya. Hindi natin alam kung bakit siya napunta doon. Yun talaga ang confusing sa story. At ang pangalawa din yung yung character development ni Julio. Sa una, si Julio ay isang energetic siya at inosenteng tao na namasukan sa Maynila para maghanap ng trabaho. Ngunit sa paglalim ng kwento, doon hindi natin nakikita ang kanyang character development na sa kalagayan ng story, naging agresibo, naging gloomy, naging desperate sa pag-asa, ganun. Hindi natin nakita na bakit siya nag-change ng ganito. Hindi natin na alam kung wala talagang character development yung mga karakter, no. Pero at least napakita dito na maganda ang pelikula, napakita talaga ang realidad kung ano talaga ang kapakanan ng mga tao sa lipunan at mga gobyerno na mga walang pake sa mga mahirap. At doon lang ang ko sa mga character development at backstory ni Ligaya lang makritiko doon. Proceed naman tayo sa positibong aspeto ng pelikula. So, ang pelikula ay may malalim na mensahe na ipakita dito, no, na ang lipunan ng Pilipinas ay bulok, na ang representasyon sa Manila ay hindi positibo kundi negatibo, at ipakita dito ang totoong mukha ng Manila na may kahirapan, may injustices at bulok na sistema ng lipunan. Yan talaga ang mga napakita malalim na komentaryo sa lipunan at nagpakita ng realidad ng mga Pilipino o kapakanan ng mga Pilipino sa ating bansa. Yan lang. At salamat sa panonood. Bye-bye!